Mayong aga sa inyo tanan, kagyari kita diri karon sa National Library of the Philippines diri sa TM Calao Street sa Manila. Kag ining National Library of the Philippines hindi lamang isa ka book repository, kundi ini siya amuman ang opisyal nga vault o talaguan sang memorya sang aton nga pungsod. Madamo sa mga koleksyones nga makita dere nakasurvive sa mga gira, sa mga sunog, sa mga pagbaylo sang mga liderato, kag nagapabilin nga nagapadayon sa pagkontinuar sang historya sang mga Pilipino across centuries. Kag luyag ko ipakita karon nga adlaw sa inyo ang duwa sa pinakaimportante nga mga koleksyones sang National Library of the Philippines Gallery. Una sa tanan, makadto kita dito sa Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Madamo ang sa mga koleksyon diri na literally ukay sang mga librarians from the rubbles of World War II. Kag ang iban halin sa mga koleksyones sang mga pribado nga mga pamilya o panimalay, kag mga institutions. Kag subong ari kita sa amo ini ang original nga Noli Me Tangere nga ginsulat ni Jose Rizal sadtong 1887 pa. Ini isa ka handwritten nga novel, kag kung sa English pakilala naton nga Touch Me Not. Ining Noli Me Tangere naga-expose sang mga kasakit kag mga pilas sang mga Pilipino sa tong panahon sang colonial Philippine society. Nagapakita sang mga pag-abuso sang mga pari kag mga opisyales, mga inhustisya sa mga korte, pagpahipos sa mga edukado nga mga Pilipino, kag ang pag-suffer sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Paagi diri sa Noli Me Tangere sa karakter ni Crisostomo Ibarra, ginpakita ni Rizal ang peaceful, reform-minded nga Pilipino nga hinay-hinay nagarealisar sang mga kamatuoran paagi sa paghambal sang mga kasakit nga ginaagyan sang mga Pilipino. Revolutionary ini kay tungod diri si Rizal wala nagtawag sang armed revolt, kundi paagi sa pag-edukar, sa paghatag sang insakto nga rason kag sang moral courage nga ini nga Nobel sa Pilipino nagapakita sang ila kaugalingon kag ila pag-recognize ang opresyon kag pag-reclaim sang mga dignity. Amo ini iya ang el filibusterismo nga original man nga sugpon sang una nga ginsulat ni Rizal nga Noli Me Tangere. Ining Noli nagbulig sa mga Pilipino sa pagpasiga sang ila consciousness, kag nagapakita nga kita isa ka tawo kag naga-deserve sang justice. So ini siya became the spiritual fuel of the propaganda movement and later revolution. So makita tadi guys ang original gid, very rare, kag kopya sang Noli Me Tangere ni Rizal kag sang El Filibusterismo nga ginsulat ni Jose Rizal. Amo ini ang facsimile copy sang Noli Me Tangere kag sang El Filibusterismo, ari man naka-display diri sa gallery sang National Library of the Philippines. Kag subong makadto naman kita sa isa sa ginakabig naton nga pinakaimportante sa karon nga panahon nga koleksyon sining gallery sang National Library of the Philippines. Amo ini siya ang 1734 Pedro Vilar de Map. Ini siya ginahingadlan formal bilang Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas, or ginakilala nga the mother of all Philippine maps. Ini siya gin-create sang isa ka Jesuit cartographer nga si Pedro Murillo Velarde sadtong 1734 pa. In essence, ini nga mapa nagapakita nga ang Pilipinas nga archipelago isa ka single kag mayara sang political geographic unit bilang isa ka pungsod, kag naga-outline man sang mga islas
nga dara na dira ang West Philippine Sea. Ara man ang Spanish era, place names and maritime boundaries. So ini siya nagapakita sang teritoryo sang Pilipinas halin pa sa itong mga sobra 300 na katuig ang nagligad. So ini siya importante kay tungod ini siya nagapakita sa nga maskin ang mga moderno nga international disputes, especially sa maritime ones, kag mga iban nga mga pungsod, ini nagaprobar sang historical presence, sang administrative control, kag sang recognition by early powers. Ining Velarde map very powerful gid tungod ini naga-demonstrate sang temprano kag padayon nga identification sang Philippine territory. Madugay pa antes nga nag-abot karon ang mga contemporary claimants nga nag-exist. That is why ini siya ginasite bilang legal kag diplomatic context kay ini siya cartographic evidence of our sovereignty. So ang Velarde map naga-anchor sa geographic kag legal boundaries naton. Kung imo sugpunon, makita naton dire sa actual nga 1734 Velarde map o Pedro Murillo Velarde map ang mga claims nga ginaawayan sa West Philippine Sea karon. Kag dira nga daan nakita na naton ini nga mga isla nga nasakop sa maritime boundaries sang Pilipinas sumugod pa sa tong 1734. So ini nagapakita lamang nga ang Pilipinas may mabakod kag naestablisar na nga dugay na nga teritoryo dira sa West Philippine Sea. So ini siya karon nangin importante nga point of discussion kag evidence para sa Pilipinas kontra sa away sa West Philippine Sea dito sa China. So kung imo sugpunon ang duwa ka importante nga mga koleksyon nga makita diri karon sa gallery sang Philippine sang National Library of the Philippines, ini nagapakita nga si Rizal gave us our national consciousness while si Velarde gave us national cartography. One protects the Filipino spirit and the other protects the Filipino homeland. So sa ila paginhambal dapat gid nga maklaro sa aton ang aton prinsipyo, ang aton ginatindugan kag ang aton posisyon. Makita man diri sa National Library ang iban nga mga koleksyon sang mga publications nga gin-publish sa itong mga tanyag nga mga publication companies sang Spanish Revolution time, katulad sang La Solidaridad kag El Renacimiento. Ari man diri makita ang mga manuscripts, mga diaries, mga handwritten papers sang mga unpublished books sang mga national or Philippine heroes naton kag mga tanyag ng mga Pilipino nga mga manugsulat. Diri makita naton ang matudtuod nilang tawhanon nga posisyon nila, ang ilang mga pagduda, ang ilang mga confusions, ang ilang mga friendships, ang ilang mga patriotic minds and thoughts. Diri mo makita sa mga unpublished nga mga letters nila. Kag subong man makita man diri ang original nga biyak na bato na treaty. Ari siya sa tong 1897. So amo ni siya ang original nga treaty sang biyak nga bato. Kag makita man diri ang original nga ginkomponer o gincompose nga kilala naton karon nga Philippine National Anthem ni Julian Felipe sa tong 1898 nga iya ginhingadlan Marcha Nacional Filipina. So amo ni siya guys ang original gid nga ginsulat ni Julian Felipe nga kilala naton karon nga Philippine National Anthem. Kag makita man dire ang mapa sang Pilipinas nga nangin parte sang Treaty of Paris dito naman sa Paris
sang pagbaligya sang mga Espanyol sa Pilipinas sadtong 1898. Ini nga map amo ni siya ang part sang Treaty of Paris sang pagpermahanay sa tunga sang mga Amerikano kag mga Espanyol sang Pilipinas. Pero luyag ko ipakita sa inyo nga nagakip diri ang sa pagbaligya sang mga Espanyol sa mga Amerikano. Of course ang mapa sang sang Negros Occidental, pero kung inyo palapitan hindi makita ang banwa sang Victorias, kundi makita lamang ang Bacolod, Sumag, Talisay, Silay, Tumungtong, tapos may ngalan obscured sa tunga kag Manapla. So do na-miss kag natingalaman ko at the same time wala nag-appear ang Victorias. This was already 1898 and Victorias was established as a pueblo in 1876. But surprisingly sa ilang mapa pagbaligya sang mga Espanyol sa mga Amerikano paagi sa Treaty of Paris sadtong 1898 wala ma-include ang Victorias. Kag ari ang iban nga mga original nga mga documents nga makita naton diri sa gallery. Ari siya ang appointment ni Gregorio del Pilar as the commander of Pangasinan Brigade. Kag ari man ang konstitusyon promulgado de la Republika Filipina sadtong 1899. Kag ari man ang rules and regulations sang katipunan. Kag ari man ang oath of affiliation sang katipunan. Ang luyag ko tani makita ang original nga sedula sadto nga mga panahon, pero daw wala gid siguro sang may nakasurvive. Pero ari pagid ang mga libro kinday Teodoro M. Calao, Epifanio de los Santos o EDSA, kag Fernando de Tavera, kag of course Lope K. Santos, 1959. So madamo sang mga bagay nga aton makita diri sa sulod sang National Library of the Philippines Gallery. Gani gina-invite ko gid ang tanan kung may time kamo magbisita kamo diri kay madamo sang mga bagay nga wala pa nato nakita sadto anay nga yari diri, katulad sang original nga 1887 nga No Limitangari nga novel ni Jose Rizal, kag sang 1734 nga Pedro Murillo Villar de Map nga makita lamang diri. Kag laban sa mga makita naton diri ginukay mismo sang mga librarians sa rabos sang World War II after nga ginsunog ang Manila, agud masalbar kag aton pamakitaan karon. Ang iban gikan man sa mga pribado nga mga panimalay kag mga institutions kag mga collectors. So sa liwat para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.